Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosemary. Nakatira dito sa lalawigan ng Negros Occidental. Kung iyong pahihintulutan, ay babaguhin ko ang mga pangalan ng mga panauhing mababanggit ko dito sa ibabahaging kwento. Para na rin po sa kanilang seguridad. Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 90 sa dating baryo na aking tinitiran. Ng mga panahong ito ay bagong kasal pa lamang kami ni Edwin at kasalukuyang bumubuo ng masayang pamilya. Isang beses, Sir Seth, narinig kong nag-uusap-usap ang aking asawa kasama ang mga kabarkada nitong pumunta sa baryo. Nang isa sa kasama nila sa trabaho gawa ng may handa umano sa bahay nito. Nung magpaalam sa akin ang asawa kong si Edwin, nasasama siya sa mga kaibigan niya ay hindi ako pumayag. Malayo at liblib na ang baryong binabanggit ng kaibigan niya na yon. Sige na Marie, payagan mo na ako. Nakakaya kasi, pumayag na kasi ako sa paanyaya ng mga kaibigan ko. Pagmamakaawa ng asawa ko. Aba, hoy Edwin, ang kapal din naman ng apog mo ano? Sa mga kaibigan mo nahihiya ka, pero sa akin hindi. Abay tingnan mo nga naman tong lalaking to. Naiinis kong wika sa kanya nun. Ngayon lang naman ako nagpaalam sa sasama ako sa mga kaibigan ko. Tsaka kilala mo naman silang lahat. Isa pa kung nag-aalala kang may gagawin kaming hindi maganda. Pangako, hindi ako gagawa ng kalokohan. Kaya sige na, payagan mo na ako langga. Humindi pa rin ako nun. Kahit ano pa ang sabihin niya ay hindi ako papayag. Mawawala siya ng ilang araw kasama ang mga kaibigan niya. Kaya hindi talaga pwede nun. Kahit anong pilit kong tumanggi sa kagustuhan ng asawa ko, ay kinukulit niya pa rin ako. Marami pa siyang mga kung ano-anong sinasabing panlalambing. Payagan ko lamang umano siyang sumama sa mga kaibigan niya. Kasal kasi ng kapatid ng isa sa mga katrabaho namin. Nakakaya kung hindi ako makapunta. Lahat kami imbitado. Payagan mo na ako. Dahil nga sa pangungulit ng asawa ko, kalaunan ay napapayag na rin ako sa kagustuhan niyang sumama sa mga kaibigan niya. Dahil nga sa may kalayuan ng baryong pupunta nilang magkaibigan, ay ilang araw silang mananatili doon. Sinabi ko mag-ingat siya doon. Hindi niya kilala ang mga taong naninirahan sa lugar. Huwag basta-bastang makikikain kung kani-kanino. Alam ko na yan. Huwag mo nang ipalala pa. Ginagawa mo naman akong bata niyan eh. Tugon ni Edwin noon at napapakamot pa siya ng ulo. Mas mabuti na yung pinapaalalahanan kita, Edwin ha. Nag-aalala ako kapag nandun na kayo sa lugar na pupuntahan yung magkaibigan. May tiwala naman ako sa aking asawa. Kaya nga lang ay hindi ko maiwasang mag-alala. Dahil sa siya yung tipo ng taong tahimik lamang. Nahihiya siyang tumanggi kapag nasa harapan na ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman kahit na ayaw niya at naiirita siya kung minsan sa akin ay hindi ako nagsasawang paaalalahanan siya palagi. Nang mapapayag niya nga ako, nagmamadali na siyang naghanda ng mga gamit na dadalhin. Kinabukasan, sinundo na siya ng mga kaibigan niya. Bago pa sila umalis ay umalik muna siya sa aking pisngi at yumakap ng mahigpit nun. Na mga sandaling yon, ewan ko ba kung bakit pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyari sa pupunta ng asawa ko. Bigla akong kinabahan nang sa hindi ko malaman ang dahilan. Gustuin ko mang pigilin at huwag paalisin si Edwin ng mga oras na yun na hindi naman pwede. Dahil kapag hindi ko ito papayagan, sigurado mag-aaway lamang kami at magtatampo ito sa akin. Dahil ako, lahat ng gusto ko ay hinahayaan lamang ako ni Edwin na gawin yon. Samantalang siya, pagbabawalan ko, di ba?
Isa pa ay nakakahiya na sa mga kaibigan niya dahil naglaan ng oras sa mga ito para sunduin siya sa bahay noon. Hoy, ikaw na lalaki ka. Mag-ingat ka palagi dun ha. Huwag kang pasaway. Pag-aalala kong wika dito bago ito sumakay ng sasakyan. Nakangiting tumango si Edwin at nagwika na, "Opo ma'am, pangako hindi ako magpapasaway doon." "Huwag kang mag-alala mare. Iingatan namin itong si Edwin para kompletong-kompleto siya makakabalik sa'yo." Nakangiting sabat ni Alvin kasabay ng pagkindat. "Abay dapat ang Alvin ano? Dahil yari kayong lahat sa akin kapag may hindi magandang nangyari dyan sa asawa ko." Nga pala, matalik na kaibigan at kababata ko si Alvin. Kaya normal na lamang sa aming dalawa ni Edwin ang ginawang pagkindat ni Alvin sa akin. Hindi namin yan binibigyan ng mali siya. Siya din kasi ang dahilan kung bakit nagkakilala kami ni Edwin. At siyang naging tulay ng panliligaw nito. Saksi siya sa lahat ng napagdaanan naming dalawa. Bago pa man kami naging mag-asawa. Nagkatawanan naman sila at nagpaalam na bago umalis. Ilang araw ding hindi ko nakakasama ang asawa ko. Habang nag-iisa sa bahay ay hindi ko maiwasang isipin si Edwin kung ano na kaya ang kanyang ginagawa. Hindi kasi ako mapakali at mayat maya ay kinakabahan ako na para bang may hindi talaga magandang nangyayari sa asawa ko. Sa isip-isip ko, sa bagay hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa kanya na mag-ingat nun. At huwag basta-basta makipag-usap kapag hindi kilala mga nakakasalamuha. Huwag din siyang lumayo sa mga kaibigan niya. Naisip ko na lamang noon na baka napapraning lamang ako. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Parang ginawa ko namang batang asawa ko noon. Ipinilig ko ang ulo ko nang sa ganon ay maalis ang kung ano man ang pumapasok sa aking isipan. Kumuha na rin ako ng tubig sa pitsyel at sunod-sunod na nilagok ito para maibsan ang kabang nararamdaman. Isang gabi, nasa kasarapan na ako ng tulog nang bigla akong nanaginip tungkol sa asawa ko. Sa panaginip ko, may babaeng kausap si Edwin at pilit na inaalok sa kanya ang pagkaing hawak-hawak ng babae nun. Sa palagay ko ay kaidaran ko lamang ang babae. Nakita kong nanlilisik ang mga mata nito habang humahagikik ng tawang nakatitig sa asawa ko nun. Nakita kong pilit na tinatanggihan ni Edwin ang pagkaing inalok ng babae. Pero pilit na isinusubo nito sa asawa ko ang kakaning hawak-hawak. Sa isang kurap lang ng mga mata ko ay biglang nawala ang babaeng yon. Sa halip, isang napakapangit na bruha ang nasa harapan ni Edwin at pilit na hinahatak siya nito palayo sa mga nag-uumpukan at nagkakasayahang mga tao. Sigaw na ako ng sigaw habang tinatawag ang asawa ko. Pilit na pinapahinto at sinabing huwag siyang sumama doon sa bruha. Pero kahit anong pagsisigaw ko, Sir Seth, hindi ako naririnig ng mister ko. Maya-maya pa'y nangilabot ako nang bigla na lamang akong sinugod ng bruhang babaeng yon. Mabilis akong sinakal sa may leeg. Titig na titig ito sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pagsakal sa akin ng bruhang babae. Hirap na akong makahinga. At maya-maya pa ay nakaramdam ako ng pagkalmot niya. Ramdam na ramdam ko ang mga kalmot na yon. Na siyang dahilan kaya nagising ako. Napabalikwas talaga ako noon. Nang tingnan ko kung sino ang kumalmot sa braso ko ay nakita ko ang alaga naming pusa na nagkakalmot. Humugot ako ng malalim na hininga at tumayo na at kumuha ng tubig inumin. Nang dumating ang araw na pag-uwi ni Edwin ay sabik na akong makita siya at makayakap. Kaya naman ay masaya akong naganda ng mga paborito niyang pagkain para naman maibsan ang pagod niya sa biyahe kapag nakakain siya ng mga paborito niya noon.
Matapos kong makapagluto, nagmadali na akong maligo. Sakto namang kakatapos ko lamang makapagbihis ay may narinig akong sunod-sunod na katok sa pintuan. Patakbo na akong pumunta sa pintuan para buksan at salubungin ang asawa ko. Nang mapabuksan ko ang pintuan, napawi ang malapad na pagkakangiti ko sa labi at napalitan yun ng gulat at pag-aalala. Sa kadahilan ng bumungad sa harap ko ang asawa kong nanghihina nun. Inaalalayan siya ni Alvin para hindi matumba. Nangangalumata ito at purong itim na ang gilid ng mga mata niya. Humpak na rin ang magkabilang pisngi niya na parabang hindi maganda ang naging lakad nila magkaibigan. Labis akong nagtataka dahil ilang araw lang na hindi ko nakita ang asawa ko. Ganun na ang kanyang itsura pagkabalik. Anong nangyari sa asawa ko, Alvin? Bakit nagkakaganyan siya? Pag-aalala kong tanong kay Alvin. Nilapitan ko si Edwin at inalalayan nun. Mamaya ko na sasabihin, Mare. Ipasok muna natin siya sa loob. Niluwagan ko ang pagkakabukas ng pintuan para maipasok na ni Alvin ang asawa ko. Nang makapasok na kami at maihiga na sa kwarto ang nangihinang si Edwin nun. Lumabas na ng silidang kababata namin at matalik kong kaibigan. Nag-aalala na kinumutan ko si Edwin dahil sa nangangatog ang kanyang katawan. Pero nung ilapat ko ang palad sa kanya noo, wala naman siyang lagnat. Normal lamang ang init ng kanyang katawan nun. Magpahinga ka na muna, langga. Kakausapin ko lang sandali si Alvin. Alvin, sabihin mo nga sa akin kung ano yung nangyari kay Edwin. Bakit ganun yung itsura? Is pa naman siya nung umalis kayo dito Hindi ko na mapigilan ang galit na nararamdaman nang magtanong ako sa kababata. Huminahon ka muna. Maupo ka muna. Wika ni Alvin at pilit na pinapakalma niya ako. Siyempre hindi ako kumalma nun. Huminga ng malalim si Alvin bago siya nagkwento. Ayon sa kanya, pagkarating nila sa baryong pinuntahan ay ayos pa naman umano si Edwin. Katunayan nga niyan ay nakikipagbiruan pa nga ito habang nakikipag-inuman sa mga kaanak ng katrabaho nila. Pero noong sumapit ang ika-4 na araw ay doon na sumama ang pakiramdam niya. Mataas na ang lagnat niya at panay na rin ang pagsusuka. Habang nagkakasayahan nga raw sila ay bigla na lamang bumagsak sa sahig si Edwin nun. Dagli-dagli naman nilang binuhat ito at dinala sa pagamutan. Pero pinauwi lamang sila dahil wala naman umanong sakit ang asawa ko. Ang sabi pa ng doktor na tumingin sa asawa ko ay baka dahil lamang sa palagi silang nagpupuyat. Kaya bumagsak na lamang bigla ang katawan niya. Marahil ay hindi umano kinaya ng katawan nito ang walang gaanong tulog nun. Magmula raw kasi nang dumating sila sa baryo, wala na silang gaanong tulog dahil sa ilang araw na ginaganap ang kasiyahan. Kasal kasi ng kapatid ng katrabaho nila. Sa susunod na araw pa sana kami uuwi dahil nakiusap yung kapatid ng katrabaho namin. Kaya lang dahil sa nangyari kay Edwin, umuwi na kami para mapatingnan siya ng ibang doktor. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sanaling yon. Dahil sa samot-sari na ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi rin naman masabi ni Alvin kung ano ang dahilan kung bakit bigla na lamang nagkasakit si Edwin. Napaka-imposible naman ng dahil lang sa walang gaanong tulog kaya bumagsak ang katawan ng asawa ko, diba? Matapos noon ay nagpaalam na si Alvin. Uuwi daw muna siya. Babalik na lamang siya kinabukasan para tingnan kung ano ang lagay ni Edwin noon. Tumango ako at tinatid na siya sa pintuan ng bahay. Nang makaalis na si Alvin ay bumalik na ako sa silid para tingnan ang kalagayan ni Edwin noon. Napakainit mo, langga.
Ang taas ng lagnat mo ah. Sandali at ikukuha kita ng gamot. Pag-aalalang wika ko dito nang may pagtataka gawa ng hindi naman siya mainit kanina bago ako lumabas ng kwarto. Pero bakit ngayon? Ganun na lamang kainit ang katawan niya. Nagmamadali na akong kumuha ng gamot. Kumuha na rin ako ng basang bimpo at inilagay sa kanyang noo. Pinainom ko na rin siya ng gamot para sa lagnat nun. Nang gabing yon ay hindi ako masyadong nakatulog sa pagbabantay sa asawa ko. Maya't maya kasi ang pagdaing niyang masakit ang tiyan niya. At para bang may kung ano-umano ang gumagalaw sa loob nun. Kapag pinapakain ko naman siya ng pagkain ay ayaw niyang kumain. Dahil hindi niya raw kayang lunukin ang mga pagkain niluluto ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Lahat na ng gusto niyang pagkain noon ay niluto ko na para lang makakain siya pero ayaw niya pa rin talaga. Kinabukasan na hindi muna ako pumasok sa trabaho. Dinala ko sa pagamutan si Edwin para matingnan ng mga doktor. Pero gaya ng sinabi ni Alvin nung patingnan nila sa pagamutan ng asawa ko ay sinabi rin ng doktor na yon na wala itong malubhang sakit. Pagpahingahin ko lamang umano si Edwin dahil sa baka kailangan lamang nito ng pahinga. Yun nga bang sinasabi ko eh. Kaya iba yung kabang nararamdaman ko nung kasama yung mga kaibigan mo. Yun pala, mangyayari sa'yo to. Buntong hiningang sabi ko nang nasa bahay na kami noon. Malamlam ang mga matang tumingin sa akin ng asawa ko. Sa mahinang boses ay humingi ng pasensya ang asawa ko noon. Dahil sa umuwi nga siyang may sakit. Hindi niya naman kasi umano inakalang bigla siyang magkakasakit noon. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lamang. Ang mahalaga sa ngayon ay magpagaling siya kaagad. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin gumagaling si Edwin. Sa halip ay mas lalo pang lumalala ang pagkakasakit niya. Kahit na pinatingnan ko na siya kung saan saang doktor para lamang gumaling nun. Wala pa rin nangyayaring maganda. Bagkos ay mas lalo lamang siyang nanghihina at hindi na halos kumakain. Isang gabi, dahil sa pagod na nararamdaman ko at walang masyadong tulog ay hindi ko na namalayang nakaidlip pala akong nakayukyuk sa gilid ng higaan. Makalipas ang ilang sandali, nalimpungatan ako dahil sa malakas na kalabog mula sa kung saan nun. Nakarinig rin ako ng malakas na huninang wakwak. Nang idilat ko ang mga mata ay wala sa higaan si Edwin. Sandali ko pang inilibot ang paningin para hanapin ang asawa ko. Edwin? Langga? Nasaan ka? Tawag ko sa asawa ko nang hindi ko siya makita sa loob ng kwarto noon. Nang wala akong makuhang sagot mula sa asawa ko, ay nagmadali na akong lumabas ng kwarto. Sa kadahilan ng takang-taka ako makakagiliw. Dahil papanong nakaalis sa higa ng asawa ko gayong hirap na hirap siya makatayo dahil sa kanyang kalagayan. Makalipas pang ilang minuto, nilibot ko na ang buong bahay. Pero wala pa rin siya. Kinakabahan na ako ng mga oras na yon. Baka kasi may mangyaring hindi maganda sa asawa ko. Sumagi sa isipan kong baka lumabas ng bahay si Edwin. Kaya naman akmang bubuksan ko na sana ang pintuan. Nang nakarinig ako ng ingay sa may kusina. Nagmadali kong tinungo ang kusina sa pagbabaka sakaling naroroon ang asawa ko. Pagkarating ko ay naabutan ko siya. Nakapasok lamang nito galing sa may likuran. Napahinga ako ng maluwag at agarang nilapitan si Edwin nun. Saan ka galing, Langga? Bakit may dugo yung kamay mo? Nag-aalala at kinakabang tanong ko sa kanya. Hahawakan ko na sana ang kamay niya para tingnan kung ano ang nangyari pero
Mabilis niyang hinawi ang kamay ko. Nagmamadaling maglakad papunta sa banyo na para bang wala siyang iniindang sakit nun. Napatulala na lamang akong sinundan ng tingin si Edwin. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga sandaling yon. Narinig kong sunod-sunod na nagbuhos ng tubig ang asawa ko. Kaya naman kahit na nalilito ako kung ano ang nangyari at bakit bigla na lamang lumakas ang asawa ko at parang walang iniindang sakit, nagmadali na akong kumuha ng tuwalya. Lumipas sa mga araw, marami na akong nababalitaan mula sa kapitbahay naming may aswang umano sa lugar. Bagong yanggaw umano ang tingin nila dahil sa malakas at desidido talaga makapangbiktima ng buntis at may sakit ang aswang na yon. Katunayan nga ay meron kaming kalapit bahay na buntis ang kamuntikan ng mambiktima. Mabuti na lamang at agad na napansin ng asawang may umaaligid sa bahay nila. Kaya naging alerto yon at naghagis ng mga asin sa labas ng bahay. Noon nang naghagis yun ng asin sa silong, ay nakarinig sila ng malakas na pag-angil ng hayop at tila ba galit na galit yung nagmamadaling kumaripas ng takbo palabas ng silong. Nung sinilip naman ng lalaki ay nakita umano nito ang nagbabagang mga mata ng isang lalaking puno ng balahibo ang buong katawan. Bago yon kumaripas ng takbo palabas ng silong. Dahil sa mapaniwalain ako tungkol sa mga nilalang na gaya ng aswang, natakot ako sa mga nababalitaan ko. Kaya ganoon na lamang ang pag-iingat ko lalo na sa asawa ko noon dahil may sakit pa naman siya noong mga panahon na yon. Pero sa pagdaan ng mga araw, nakita kong unti-unting naging maayos ang kalagayan ni Edwin. Naging kampante na ako dahil naisip kong baka tama ang sinasabi ni Alvin. Nanibago lamang si Edwin sa lugar na pinuntahan nila. At baka hindi lang nakayanan ng kanyang katawan ang ilang araw na pagpupuyat. Isang beses noon, pasado 6:00 ng hapon, umuwi ako sa bahay galing sa palengke. Papasok pa lamang ako sa bakuran ng bahay nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Alvin. "Aritol! Anong ginagawa mo?" Kinabahan ako noon. Halos talunin ko na ang bakod namin at patakbo nang pumasok sa loob ng bahay sa pag-aakalang may nangyaring masama sa asawa ko. Pero noong makapasok na ako ng bahay, nakita kong nanlilisik ang mga mata ni Edwin, habang parang baliw na nakatitig sa braso ni Alvin noon. Nakanganga ang kanyang bibig, tumutulo ang laway papunta sa dibdib na may halong kulay pulang likido. Nakakapit naman sa kabilang braso ang kapatid ni Edwin na si Ate Alma noon. Buntis siya ng mga panahong ito kaya mas kinabahan ako dahil nakita ko ang pangangatog ng kanyang katawan na para bang takot na takot. "Edwin, anong nangyari dito?" Humahangos kong tanong sa asawa ko at pabagsak na inilapag sa sahig ang bitbit kong pinamalengking ulam. Saka naglakad papalapit sa kanila. "Langya, bigla na lang niyang nilapitan si Ate Alma at pinagkakalmot yung tiyan. Inawat ko siya at tinarangan ng tiyan ng kapatid ko. Kaya kinagat niya yung braso ko." Tugon ni Alvin noon. Sinabi umano ni Edwin sa kanila na gusto nitong tikman ang dala nilang pasalubong. Kaya naman kumuha si Alvin ng mangkok sa kusina at naiwan ng kapatid niya at si Edwin sa may sala. Pagkakuha nga niya ng mangkok ay bigla na lamang niyang narinig ang malakas na sigaw ng kapatid. Humihingi ito ng tulong gawa ng gusto umanong kainin ni Edwin ng sanggol na nasa sinapupunan nito. Bangong-bango umano ito sa amoy na nalalangap mula sa sanggol na yon. Nanlaki ang mga mata ko. Napatingin ako kay Edwin.
Nang tingnan ko si Alvin ay naawa ko sa sinapit niya dahil nakita kong wakwak ang parte ng balat na kinagat ni Edwin noon at halos makita ng laman nito. Edwin, ano ba tong ginawa mo? Ano bang nangyari sa'yo at kinagat mo si Alvin? Nababaliw ka na ba? Pasigaw kong tanong sa aking asawa at maluwa-luwa na ako ng mga oras na yon. Nagpipigil lamang ako magalit sa kanya. Nahihiya rin ako sa ginawa niya sa kapatid ni Alvin. Ano na lamang ang sabihin ni Ate Alma dahil sa nangyari, di ba? Sila na nga ang nagmamagandang loob na dalawin siya at kamustahin ang kalagayan niya tapos mangyari pa yon. Nakita kong nagpunas ng bibig si Edwin at nakayuko itong humagulgol ng iyak at humihingi ng tawad na parang bata dahil hindi niya umano alam ang pinagagagawa niya. Patawad. Patawad talaga. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Napalatak naman si Alvin habang patuloy pa rin sa pagmumurat. Nagpipigil lamang ng galit noon. Mabilis ko namang dinala si Alvin sa kusina at hinugasan ng braso nito may sugat. Nagmamadali namang sumunod si Ate Alma sa amin. Nasipat kong mabilis na pumunta sa kwarto si Edwin dahil siguro sa kahihiyang ginawa niya. Marie, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko ha. Wika ng kapatid ni Alvin noon. Tiningnan ko si Ate Alma at tinanong kung ano ang sasabihin niya. Nag-aalangan namang sinabihan niya kung subukan ko raw patingnan sa isang albularyo ang asawa ko. Dahil sa napansin niyang kanina habang nag-uusap sila ay parang may kakaiba umano sa mga ikinikilos ni Edwin noon. Teka lang, bakit ko naman kailangan patingnan si Edwin sa albularyo? Wala naman siyang sakit ah. Maayos yung lagay niya. Tanong ko kay Ate Alma. Basta, ipatingin mo na lang sa albularyo sa Edwin bago pa mahuli ang lahat. Iba talaga kasi ang kutob ko sa asawa mo eh. Wika niya. Tinanong niya pa ako kung wala ba raw akong kakaibang nararamdaman sa asawa ko simula nang gumaling ito. Saglit akong natigilan at napapaisip. Sa kadahilan ng naalala kong may mga pagkakataong nagigising ako sa kalagitnaan ng gabing wala sa tabi ko si Edwin. Naalala ko pang may isang hating gabigang nakita kong nakatayo at nakatulala si Edwin sa likuran ng bahay noon. Panakanak ang umuulan ng gabi yon. Kaya't lubos kong ipinagtataka kung ano ang ginagawa ni Edwin sa madilim na parte sa likuran ng bahay namin. Tinawag ko ng gabing yon si Edwin at tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa likuran ng bahay ng alanganing oras. Mabalasik ang mga titig na ipinukol sa akin ng asawa ko. Narinig ko rin ang mahihinang ingay na alam kong nagmula yun sa kanya na para bang may halak siya sa dibdib. Bahagya akong napaatras na makita ko yon at nakaramdam ng takot sa mga titig na ipinukol niya. Para kasing susugurin niya ako nun. Ilang segundo na siyang hindi kumikibo at nanatiling nakatitig lamang. Doon na ako naglakas ng loob. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagtanong muli kay Edwin kung ano ang ginagawa niya. Bakit nasa madilim siya at 10 oras na ng gabi? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay walang sabi-sabing nagmamadali siyang maglakad papasok sa loob ng bahay. Napadako naman ang paningin ko sa putikang paa ng asawa ko dahil hindi ko alam kung saan siya nagsususuot. Dumiretso ito sa kwarto namin at ibinagsak ng katawan sa higaan. Ilang segundo lang ang nakalipas ay nakatulog na kaagad si Edwin na para bang pagod na pagod siya. Pinihisan ko na lamang siya ng gabing yon. Nilinisan ng paa. Simula nga nang mangyari yun ay sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng kapitbahay namin. May mga nadadatnan rin akong bangkay ng hayop sa likuran ng bahay namin noon. Kagaya na lamang ng pusa, aso at manok.
Tila iisa lamang ang ikinamatay ng mga ito. Dahil sa wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Sana pakinggan mo yung suwestyon ko, Marie. Untag na saad sa akin ni Ate Alma na siyang nagpabalik sa pagkahulog ko sa malalim na pag-iisip nun. Hayaan mo, ate. Bukas na bukas pa ay maghanap ako ng manggagamot para patingnan ng asawa ko. Sagot ko na lang sa kapatid ni Edwin dahil wala akong ibang maisagot dito. Sa kadahilan ng maging ako man ay may kakaibang kutob na rin sa asawa ko nun. Sinabi naman ng kapatid ni Alvin na may kilala siyang manggagamot at magaling yung gumamot. Habang nilalapatan ko ng lunas ang sugat ni Alvin, ay sinabi sa akin ni Ate Alma na huwag akong mag-alala dahil nakahanda siyang tumulong. Bukas na bukas din umano ay pupunta niya ang magagamot para sabihin ditong magpapagamot ang asawa ko. Muli ay nagpasalamat ako kay Ate Alma. Humingi ako ng tawad sa ginawa ng asawa ko kay Alvin. Sinabi ko naman din na bukas na pupunta ako sa bahay nila para patingnan sa paggamutan sa bayan ng sugat niya. Ano ka ba? Ayos lang yan. Huwag mo nang alalahanin. Mas alalahanin mo yung asawa mo dahil mukhang totoo ang duda ng kapatid ko. Ayaw ko mang sabihin sa iyo to pero dediretsahin na kita, Marie. Ano yan, Alvin? Tanong ko sa kanya. Lumingon-lingon muna siya bago nagsalita. Aniya, malakas ang kutob niyang nahawaan ng pagiging aswang ang asawa ko. Noong nakaraan kasi, noong dumalaw siya sa bahay at nataong wala ako sa bahay nung dumalaw siya. Katok siya ng katok sa pintuan noon pero walang sumasagot. Kaya naman ang ginawa niya ay pumasok na siya dahil sa nakabukas naman ang pintuan. Pagpasok niya sa bahay, ay nakarinig siya ng kalabog sa kusina. Sa pag-aakalang naroroon kami ni Edwin kaya dire-diretso na siyang nagtungo sa kusina nun. Nang papasok na nga siya sa kusina ay nakita niyang kumakain ng hilaw na karne ang asawa ko. Pero bago pa man siya makalapit sa asawa ko, ay napansin na siya nito. Kaya't mabilis na pinunasan ni Edwin ang bibig nitong may bahid ng dugo bago humarap sa kanya. Dininay naman ni Edwin ang ginawa nito. Kaya doon na siya nagdudang may ibang nangyayari nga sa asawa ko noon. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, nagpaalam na sila. Hinatid ko na sila sa labas ng bahay. Pagkabalik ko sa loob ay agad kong pinuntahan si Edwin sa kwarto para sana'y asikasuhin ito. Pero noong nasa kwarto na ako ay wala akong Edwin nakita nun. Sandali pa akong nag-ikot sa loob ng bahay para hanapin siya pero nalibot ko na ang buong bahay. Wala pa rin siya. Hanggang sa naisipan kong pumunta sa likuran dahil naririnig kong nag-iingay ang alaga naming pusa noon. Nung naroroon na nga ako, nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko si Edwin na nilalantakan ng alaga naming pusa. Para itong gutom na gutom at ngayon lang nakakain. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Takot na takot ako. Mas lalo akong natakot nang makita kong dahan-dahang humarap sa akin si Edwin. Saglit pa akong napaatras at tuluyan nang bumagsak sa lupa. Dahil sa hindi ko na napigilan ang pangangatog na mga tuhod ko sa labis na takot. Edwin? Aswang ka? Pero paano? Tanong ko. Hindi ko na napigilan ang umiyak at imbis na matakot ako sa itsura ng asawa ko, ay mas nanaig sa puso ko ang awang nararamdaman para sa kanya. Nanlilisik ang kanyang mga mata, habang nanlilimahid na mga likidong kulay pula ang buong mukha nito. Naanimoy pinanghilamos ang dugo ng kinakain nitong hayop. Maging ang mga damit rin ay may bahid na ring dugo sa dibdib nun.
Mabalasik ang mga matang nakatitig sa akin. Habang ang mga kuko naman itong may hawak-hawak na laman loob ay nagsisipaghawaan at unti-unting nangapal ang mga balahibo niya sa braso at mukha. Na tila ba balahibo yun ng pusa. Paano ka naging aswang? Saan mo nakuha yung sakit na yan? Tanong ko. Nung umaktong dadambahan na ako ng asawa ko, ay bigla na lamang may malakas na humatak sa akin. Pagkatapos ay mabilis na nakipagdumugan sa asawa kong naging aswang na ng mga sandaling yon. Si Alvin ang taong humatak sa akin nun. Takot na takot ako habang pinagmamasdan ng dalawang nagdudumugan dahil sa pinipilit ng nilalang na makalapit sa akin. Malakas namang pinipigilan ni Alvin ang aswang para hindi makalapit sa akin nun. Dahil sa inatake ako ng nerbiyos, hindi ko maigalaw ang katawan. Kung hindi pa sumigaw si Alvin na pumasok na ako sa loob ng bahay, ay hindi pa ako magkaroon ng lakas ng loob na pumasok nun. Patakbo akong pumasok sa loob at naghanap ng tulong. Sakto namang dumaan si Mang Ambet kaya hindi na ako nagdalawang isip pang humingi ng tulong sa kanya. O bakit? Anong nangyayari, Marie? Bakit ka sumisigaw? Mang Ambet, yung asawa ko po. Ang asawa ko, tulungan mo siya. Hinahata ko si Mang Ambet na pumasok sa loob ng bahay. Sandali nga ng bata ka. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Anong nangyayari sa asawa mo? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin o paano ipapaliwanag sa matanda. Kaya't ang sinabi ko na lamang sa kanya. Sumunod siya sa akin sa likuran dahil naroroon ang asawa ko at si Alvin noon. Abay, nag-away ba yung asawa mo at si Alvin? Hindi na ako sumagot. Nagmadali na lamang akong itinuro sa matanda ang daan papunta sa likuran. Nang makarating na kami sa may likuran, ay napamura si Mang Ambet at napalatak. Aswang ang asawa mo, Marie? Bulalas na matanda nang makita niyang patuloy pa rin sa pakikipagdumugan si Alvin sa nilalang. Mabilis na kinuha ni Mang Ambet ang maliit na kutsilyong nasa tagiliran niya. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta sa dalawang naglalaban. Napasigaw ako nang makita kong walang pagdadalawang isip na sinaksak ni Mang Ambet ang aswang. Nakaramdam ako ng pagsisisi nun. Nagkamali yata ako ng taong hiningian ng tulong. Nang masaksak ng 2 beses ni Mang Ambet ang aswang, ay nakita kong mabilis na bumagsak yon sa lupa't ng hina. Tara, tulungan mo akong buhatin siya. Dali natin siya sa loob ng bahay at itali para hindi makawala. Sambit ni Mang Ambet nun. Mabilis nang binuhat nila ang asawa kong unti-unti nang nagkatawang tao. Dinala nila ito sa loob ng kwarto at mabilis na itinali sa gilid ng higaan. Huwag kang gumalaw. Itatali kita para hindi ka na makawala pa. Wika ng matanda at pilit na pinipigilan habang itinatali ang asawa ko. Matapos itali ay inutusan ako ni Mang Ambet na kumuha ng marigamgam na tubig at labakara. Lilinisin niya ang sugat ng asawa ko bago ito gamutin. Kaagad ko nang sinunod ang mga ipinag-uutos sa akin ni Mang Ambet. Na makuha ko na mga sinabi niya ay nilinisan niya ang sugat ni Edwin at pagkatapos ay ginamot. Pansamantalang gamutan lamang ito. Mamayang madaling araw, pupuntahan ko ang kaibigan kong albularyo para humingi ng tulong sa kanya. Sa ngayon ay manatili ka munang nakatali, Edwin, ha? Patawad sa ginawa ko sa'yo. Kailangan ko lang talagang gawin yon para mapigilan ka. Matapos gamutin ni Mang Ambet ang asawa ko, si Alvin naman ang hinarap nito at ginamot. Sa pagdaan ng ilang oras na makapagpahinga na ang asawa ko, tinanong ito ni Mang Ambet kung saang lugar ito nahawaan. Ayon sa pagsasalaysay ni Edwin, noong naroroon na raw sila magkaibigan sa baryo ng kasama nila sa trabaho, may nakita siyang babae.
Nasa gitna sila ng kasiyahan ng mga sandaling yon nang namataan niya ang babaeng may bitbit na paninda. Panay ang ngiti sa kanya. Nung una ay hindi niya yun pinansin, sa pag-aakalang nagpapapansin lamang sa kanya ito. Panay kasi ang titig nito at kapag sinisipat naman ito ng asawa ko ay malapad dito kung umiti nun. Tinutokso pa nga raw siya ng isa sa mga kasama nila sa trabahong patusin niya umano ang babae dahil wala naman raw ang asawa nila. Hindi naman umano malalaman dahil wala namang magsasabi nun. Ano ba yan? Sinabi niya namang hinding-hindi siya tutulad ditong babaero. Kahit na hindi niya ako kasama ay hindi siya gagawa ng ikakagalit ko. Ang buong akala niya ay aalis ng babae dahil nakita niya itong naglakad palayo. Pero nagulat na lamang siya nang biglang nasa tabi niya na ang babaeng yon. Nakita niya bang pinupunasan ng babae ang bibig nito. Tapos yung kamay na pinangpunas nito sa bibig ay yun ay pinangkuha ng kakaning dala at pilit yung ibinibigay sa kanya. Tinanggihan niya ang inalok ng babaeng kakanin. Katatapos lang kasi nilang kumain nun. Kaya busog pa siya. Isa pa ay marami ring pagkain ng nakahain sa maabang lamesang nakalagay sa bakuran ng bahay. Pero sadyang makulit ang babae. Dahil sa kahit anong pagtanggi ang gagawin niya ay pilit pa ring inaabot sa kanya at hindi pa yun nakontento. Isinungalngal pa umano sa bibig niya ang kakanin na yon. Medyo naiinis na umano siya sa babae dahil nabastusan siya sa ginawa nitong pagsungalngal ng kakanin. Kaya naman para hindi siya makagawa ng eksena, tinanggap niya na lamang ang kakanin at kinain yon. Aniya, sumunod na araw ay nakita na lamang nilang magkaibigang patay na ang babaeng nagbigay sa kanya ng kakanin. Nakahandusay yon sa tabi ng daan malapit sa bahay ng katrabaho nila. Ayon pa sa narinig ng asawa ko na bulong-bulungan ng mga taga-baryo na aswang umano ang babaeng yon. Bagong salin umano ang pagiging aswang nun at mukhang hindi yata nakayanan ng katawan ng babae ang pagiging aswang niya. Kung kaya't namatay ito. Narinig pa nga niya na isa sa mga kapitbahay na nagtanong kung kanino raw naisalin ng pagiging aswang ng babae. Dahil hindi naman basta-basta mamamatay ang isang bagong yanggaw kung hindi nito naisalin sa iba ang pagiging aswang. Wala naman raw kasing nakitang sugat o saksak sa katawan ng babaeng bagong yanggaw. Basta bigla na lamang itong namatay. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko matapos sabihin ni Edwin ang nangyari. Maging si Alvin ay hindi rin makapaniwala dahil hindi niya alam na may ganung pangyayari na palang naganap sa asawa ko noon. Masyado raw kasi siyang abala sa pakikipagkwentuhan at inuman sa mga katrabaho. Kaya hindi niya napansing may babae na lumalapit kay Edwin noon. Patawarin mo ako, tol. Kung alam ko lang sana noon, hindi na sana kita hinayaan sa kabilang mesa kasama yung iba natin mga katrabaho. Saad ni Alvin. Isang matipid na ngiti lamang ang naging tugon ng asawa ko noon. Nagpaalam itong matutulog na. Bago pa man ipinikit nito ang mga mata, sinabihan ko siyang huwag mag-alala dahil gagamutin na siya ng albularyo kinabukasan. Tumango lamang ito at nagpasalamat noon. Pumunta ako sa kusina para ipagtimpla ng kape si Mang Ambet at Alvin. Napagpasyahan kasi nilang hindi na muna uuwi sa kani-kanilang bahay dahil baka mamaya umano ay bigla na lamang umatake ang pagiging aswang ni Edwin. Walang makakatulong sa akin nun. Kanina ko sana pupunta ng kaibigan kong albularyo. Kaya lang naisip kong wala pa siya ngayon. Nasa Karatig baryo pa yun at baka mamayang madaling araw pa siya uwi sa bahay nila. Kaya bukas ko na lamang siyang sunduin para dalhin dito. Wika ni Mang Ambet pagkaabot ko ng kape nun. Tiningnan ng matanda si Alvin at tinanong kung kumikirot pa ba ang mga kalmot nito sa braso.
Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at tiningnan. Sabay nagwikang masakit pa rin ang mga sugat niya pero hindi yun ang mahalaga. Ang importante o mano ngayon ay ang asawa ko. Sa pag-uusap ng dalawa ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa mahabang upuan. Hanggang sa isang malakas na kalabog ng bintana ang nagpagising sa akin noon. Napabalikwas ako ng bangon at kaagad na tiningnan ng asawa ko sa mahigaan. Nanlaki ang mga mata ko nang wala na sa higaan ng mister ko. Putol na rin ang tali at nakabukas na ang bintana. Bago pa man ako nakasigaw, ay pupungas-pungas nang pumasok ang dalawa sa loob ng kwarto. Teka, nasaan si Edwin? Rinig kong tanong ni Alvin noon. Napamura naman si Mang Ambet at nagsabing mukhang umatake na naman ang pagiging aswang ng asawa ko. Kailangan namin itong hanapin sa lalong madaling panahon. Bago pa man makita ng iba at malaman nila na siyang aswang. Mabilis na akong tumakbo palabas ng bahay. Tinungo ko ang likuran kung saan palagi kong nakikita si Edwin noon. Mabuti na lamang at maliwanag ang paligid ng mga oras na yon dahil sa liwanag ng buwan. Hinalugog ko ang masukal na damuhan sa likuran ng bahay para lang mahanap ang asawa ko. Kahit na naririnig kong tinatawag ako ni Alvin ay hindi ko siya pinapakinggan. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon ay mahanap kaagad si Edwin dahil nag-aalala akong baka makita siya ng mga taong baryo at mapano siya. Sandali lang, Marie. Hintayin mo ako. Tawag ni Alvin nun. Agarang hinawakan ni Alvin ang kamay ko nang maabutan niya ako. Sinabihan niya akong bumalik na sa bahay at sila na lamang ni Mang Ambet ang maghahanap sa asawa ko noon. Hindi. Tutulong ako sa paghahanap kay Edwin. Hindi ako mapalagay kung nasa bahay lamang ako at naghihintay ng mahanap niyang asawa ko. Ilang minuto nang pinaghahanap namin si Edwin pero hindi pa rin namin makita yon. Sinuong na namin ang masukal na talahiban pero hindi ko pa rin siya nakikita. Mukhang alam ko na kung nasaan yung pumunta si Edwin Sabit ng kababata ako noon. Tara, sumunod kayo sa akin. Binaybay na namin ang makipot na daan. Pero bago pa man namin marating ang dapat na puntahan, isang malakas na putok ng baril ang narinig ko. Sandali kaming huminto sa paglalakad at nagkatinginan ni Alvin noon. Agad na tinahak ang daanan kung saan nanggaling ang putok ng baril. Ilang sandali pa ay may mga yabag kaming naririnig na papalapit sa kinaroroonan namin. Kaya hinatak ako ni Alvin para magtago sa malaking punong nakatumba. Ganun rin si Mang Ambet. Mabilis siyang nagtago sa tabi namin. Noong nakapagtago na kami ay nakita kong may malaking aso ang mabilis na tumakbo patungo sa dinaanan namin noon. Sinundan ko yon ng tingin kung saan patungo. Isang putok ng baril pa ang narinig ko at tinamaan ng dambuhalang asong may nagtataas ang balahibo at mabalasik ang mga matang nagbabaga. Nakita ko pang sandali yung natumba bago bumangon at pilit na tumatakbo nun. Habulin niyo yung aswang! Huwag niyong hayaang makalayo yung aswang na yan! Kailangan mapatay natin yan! Muntik na malapa yung anak ko! Sigaw ng lalaking may hawak na dibombang baril nun. Akmang tatayo na sana ako para sundan ang asong na baril pero pilit akong pinipigilan ni Alvin at pinaupo sa lupa para makapagkubli. Dahil nasa hindi kalayuan pa ang 5 kalalakihang may dalang baril nun. Grabe ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Dahil bakang tinutukoy ng mga kalalakihang aswang ay ang asawa ko. Ilang sandali pa ay umalis na ang mga lalaking may baril. Kaya tumayo na kami ni Alvin at nagmamadali na akong tumakbo.
patungo sa bahay nun. Humabol naman si Alvin sa akin at si Mang Ambet. Nangangatog ang mga tuhod ko na makita ko ang mga patak ng dugo mula sa may kusina patungo sa loob ng kwarto. Nung tuluyan na akong nakapasok sa kwarto ay doon na bumuhos ang aking mga luha. Bumulahaw na ako ng iyak nang makita kong nakahandusay ang asawa ko at may 2 tama ng baril sa may tagiliran. Naghihingalo itong nagmamakaawa at humihingi ng tawad sa akin. Ganon din kay Alvin na naroroon na pala sa likuran ko. Sa naghihingalong boses ay inihabilin ako ng asawa ko kay Alvin. Kaya naman lalo akong napaiyak noon. Napansin kong sandaling umalis si Alvin. Si Mang Ambet naman ay mabilis nang tinakpan ng nagdurugong sugat ng asawa ko noon. Ilang sandali pa ay narinig ko na may pumaradang sasakyan sa bakuran. Ang buong akala ko ay may barangay na pumarada sa bakuran ng bahay. Kaya naman mabilis na akong sumilip sa may bintana noon. Nakita ko si Alvin kasama nito ang asawa ni Ate Alma. Nagmamadali na silang umakyat. Pagkapasok sa kwarto ay nagsabi ang mga itong isugod namin sa malapit na paggamutan si Edwin. Nagmadaling pinagtulungang buhati ni Alvin at ng kasama nitong asawa ko. Palihim kaming lumabas ng bahay para walang mga kapitbahay na makapansin. Habang nasa biyahe na kami, halos lahat ng santo ay tinawag ko na wag lamang bawian ng buhay ang aking mister. Paghaharurot naman ang ginawang pagmamaneho ni Alvin, marating lang namin agad ang pagamutan. Pero sa kasamaang palad, sakto lamang ang pagdating namin sa pagamutan. Binawian na ito ng buhay. Sa huling paghugot ng hininga ng mister ko, ay nakita kong may isang bagay ang lumabas mula sa bibig niya. Kulay itim na bilog yon na nahahaluan ng malalapot na dugo noong mailuwa niya yon. Dahil sa bilis ng pagtakbo ng sasakyan, ay hindi ko na namalayan kung saan nalaglag ang kulay itim na bilog na nailuwa nun. Hindi ko alam kung saan yun napunta. Sa kadahilanang panay na ang pagbulahaw ko ng iyak. Dahil sa nangyari, ay hindi na namin ibinurol pa ang asawa ko. Pinalibing na namin kaagad matapos malaman ng pamilya ni Edwin ang nangyari sa kanya.